Maramihil kung isa kang Pilipino. Aswang. Dapat mo itong malaman. Saan ba sila nanggaling? Totoo ba ang mga ito? Maramihil kung isa kang Pilipino. Alam mo ang kwento sa likod ng aswang. Alam natin na noong unang panahon, madalas natin ito marinig sa mga mamatanda. Maging sa mga telebisyon ay madalas ito mapanood. Hanggang sa kasalukuyan natin panahon, ay naririnig natin ang mga kwento sa mga aswang. Lalo na pag magmamahal na araw. Kung tawagin ng mga Katoliko, ang tanong natin, totoo ba ang aswang? Marami nagsasabi, lalo na sa mga probinsya, na totoo ang mga aswang. May nagsasabi pa nga na may nakikita sila. Madalas pa nabida sa kwento ay ang mga manananggal. Ito ay isang babae na may kalahating katawan. Minsan naman may itim daw na lalaki na may pangil. O kaya tiktik na may mahabang dila. O mga nag-aanyong malaking aso, baboy. Kadalasan pa nga sikat ito sa pinikula. Kadalasan patok sa mga tao ang palabas na ito. Totoo ba ang aswang? Bakit hanggang ngayon wala ebidensya na nakikita sila? Madalas nakikita sa balita, may nakikita sila pero wala makitang patunay. Saan ba sila nagmula? At ang una ating narinig, ang aswang ay nagmula sa isang babae na nawalan ng anak. At sinumpa niya ang kanyang sarili. At kinain ang sariling anak. Pamilyar naman siguro kayo sa kwento na yan. Saang Corazon ang unang aswang? Ayon sa kwento, isa lamang tao si Corazon at sumumpa na wala na batang iyak. Sapagkat siya ay nawalan ng anak. At kinain niya mismo ito. Nakakapangilabot na kwento. Katunayan, kahit ako, habang inaalala ko ang kwento, ay kinikilabutan ako, mga kasapi. Oh! Teka! Muna. Hindi ako kinikilabutan dahil sa naniniwala ako sa aswang, kundi sa masamang espiritu na dala-dala ng kwentong ito. Pero alam ba ninyo na hindi ako naniniwala sa aswang? Tama, mga kasapi. Ang inyo pong lingkod ay hindi naniniwala sa aswang. Sapagkat ang pinaniniwalaan po ay may Diyos. At siya ang lumalang ng lahat sa mundo. At wala siya nilalang na aswang. Nag-research din po tayo. Wala po mababasa sa Biblia na salitang aswang. Higit sa lahat, sa awa naman po ng Diyos, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Dahil hindi po totoo ang aswang, mga kasapi. Opo, wala po basihan ang asawang, maging scientific o maging sa Biblia. Sapagkat wala kang mababasa sa Biblia na salitang aswang. Maging mga scientifico naman po ay wala pa rin natutuklasan na ebidensya na nagpapatotoo na totoo ang aswang. Ang tanong, saan ba ito nanggaling? Ayon sa ating na-reseeker, ito ay nabuo lamang na kwento noong panahon ng Hapon, para maiwasan ang paglabas ng mga tao, lalo na ang mga bata. Sapagkat pag ikaw ay nakita ng mga Hapon sa gabi ay babarilin ka, o kaya pagsasamantalahan ka. Kaya nagawa ang isang nakakatakot na kwento. Tama, mga kasapi, isa lamang pong katang-isip ang aswang. Kaya wala po kayo dapat ikatakot. Siguro itatanong po ninyo, bakit ako kinilabutan habang ako gumagawa ng kwento na to sa masamang espiritu? Alam nyo ba na ang mga nakakatakot na kwento ay sinasamahan ng masamang espiritu para mapaniwala ang mga tao? Opo, mga kasapi, totoo ang masamang espiritu. Pero hindi sila ang mga aswang. Gusto nyo ba malaman kung saan nagmula ang masamang espiritu? Yan ang ating pag-uusapan sa susunod nating video. Kaya kung di pa kayo nakafollow, paki-follow na ang ating page para updated kayo sa ating video. At paki-share na rin ang ating mga video. Maraming salamat po. Isang paalala, ang ginamit na larawan dito ay hindi ang totoong imahe ng mga aswang. Ito ay isang lamang aktor o katang-isip. Ginamit lamang natin ito na pinakahalimbawa upang mas mabilis nyo maunawaan at madama ang ating pagpapakukwento ng kasaysayan. Kaya wag sana ipagkamali ng lahat na ang larawan ginamit ay totoo. Maraming salamat po. Isa pang palaalala, mga kasapi, isang malakas na sandata natin ang Diyos sa masasama. Ang sabi nga sa 1 Juan 5:18, nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala.
Datapuwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. At hindi siya ginagalaw ng masama. Malinaw na sinasabi ng Diyos na kapag anak ka niya, at nag-iingat ka sa iyong sarili o sa madaling salita, hindi ka gumagawa ng masama, at mabuting tao ka, sumusunod ka sa kanyang utos, hindi ka magagalaw ng masama,